Isa pong mapagpalang bagong umaga sa bawat isa po sa atin. Purihin ng Panginoon na tayo po ay Kanyang pinagkaisa upang sa pagkakataon na ito ay patuloy na papurihan at mapakinggan ang Kanyang banal na salita. So bago po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, tunay nga po, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming buhay maging sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga salita mo na aming nga po mapapakinggan sa umagang ito. Patuloy o Diyos na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So kung may mga Bible po tayo dyan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 15 verse 4. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Na ang sabi po dyan sa John 15 verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, napakaliwanag po ng sinasabi po ng Kanyang banal na salita na kinakailangan manatili po tayo sa ating Panginoong Jesus dahil tayo po ay katulad ng sanga na kinakailangang mamunga. Kaya sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan is thus, how to remain in Jesus. So, i-focus po natin, paano nga ba tayo mananatili kay Kristo? Kasi ang Kanyang pangako, kung ikaw at ako bilang mga sanga, inahalin tulad po tayo sa mga sanga, na kinakailangang mamunga. So, bago po tayo mamunga, kinakailangan na sabi dyan, manatili tayo kay Kristo. So, ang tanong, how to remain in Jesus? So, yun po yung ating pag-uusapan. So, number one po, na gagawin po natin is that we must dwell with Christ. Yan. We must dwell with Christ. Ibig sabihin po, pag sinabi po dwell with Christ, nandun po na manatili or nandun na huwag mong iiwanan si Jesus sa iyong buhay. Kinakailangan na isama mo si Jesus sa iyong buhay. Dahil ang sabi po niya sa John 15 verse 5, ituloy po natin muna doon sa verse 5, no? Sabi niya dyan, sabi ng ating Panginoong Jesus, in John 15 verse 5, sabi po niya, I am the vine. So, ang puno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. You are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So tunay po, walang magagawa ang tao pag hindi niya isinasama sa buhay niya si Kristo. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, kaya tayo po ngayon sa umagang ito ay nag-aaral ng Kanyang banal na salita dahil alam natin at gusto natin na makilala pa ng lubusan kung sino nga ba si Jesus. Gusto natin na malaman natin dahil alam natin na may gagawin si Jesus pag siya po ay kasama sa buhay. Kaya hindi po natin pwedeng iwanan si Jesus, mga kapatid. Maliwanag ang sinasabi po niya dyan sa verse 5. Nang sabi niya, apart from me, you can do nothing. So walang magagawa ang isang tao. Kapatid, wala kang magagawa kung hindi mo isinasali sa buhay mo si Kristo. So napakahalaga pala. Kaya mga kapatid, kinakailangan po na we must dwell with Christ. Ang buhay po natin, buong buo, ialay po natin sa Panginoon. Dahil alam po ninyo kung totally po, alam ni Lord ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niya ang buhay po natin. Alam niya ang nangyayari sa atin. At ang nais po ng Panginoon, kung isinasali natin siya sa ating buhay, mananatili tayo sa Kanya, meron at merong gagawin ang Diyos. Kung ang nakarang buhay po natin, maaaring miniglect, no? Hindi natin siya isinali na kaligtaan natin. Pero alam po ninyo mga kapatid, may pagkakataon po. At ito na po yung tamang pagkakataon na totally surrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil tunay po, apart from Him, you cannot do nothing. Kaya napakahalaga
na si Jesus, siya po ang naghahari sa buhay po natin. Okay. Number 2 po, kung paano po tayo mananatili kay Kristo. Kinakailangan po na we need to die to the old nature. Die to the old nature. Anong ibig sabihin nun? Sabi po doon sa 1 Corinthians 5:17. Okay, tingnan po natin ang sabi sa kanyang salita. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sabi po sa kanyang salita. So, ibig sabihin, pag ngayon at may Kristo na po na naghahari po sa buhay ng bawat isa, kaya napakahalaga po na we declare, we confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Dahil alam po ninyo, makapangyarihan po yung panalangin na sinasabi natin, Lord, patawarin mo ako, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita as my Lord and personal Savior. Dahil alam po ba ninyo mga kapatid, no? Sumasa atin po ang Espiritu ng Diyos. At kung nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos, pwede na po nating sabihin, dyan sa sinasabi po dyan sa 2 Corinthians 5:17 na binasa natin kanina, na ang sabi, if anyone is in Christ, sabi niya, the new creation has come. The old has gone. The old has gone. Sabi niya, lahat po tayo ay may buhay noon. Isn't it? Ang buhay po natin noon, kaya nga yung buhay natin ngayon, it will affect kasi ang nangyari kahapon. Maaaring some of us talagang may ginawang hindi tama. Kaya yung buhay po natin ngayon, nandyan tayo sa sitwasyon na yan. Pero alam po ninyo, ang magandang balita mga kapatid ay may pag-asa. Kasi ang sabi diyan, ang sino man na na kay Kristo, he will become a new creation. The old has gone. Sa mata ng Panginoon, ano man ang nakaraan, ano man ang kasalanan noon, kung meron pong total repentance, pagsisisi na ginawa natin sa ating buhay, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. So yun po yung napakaganda. Nung nasa labas po tayo, hindi natin ito maririnig. But praise the Lord, dahil binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon katulad ngayon. Hindi po ba ninyo alam, napakahalaga po yung oras na ito. In the sight of God, ang ginagawa po natin sa pagkakataon na ito ay nakakalugod sa mata ng Diyos. Dahil nakikinig po tayo sa Kanyang salita, naririnig natin, nalalaman natin, upang sa ganun ay maging maayos po ang buhay ng bawat isa. Sabi sa Kanyang salita, no one is righteous, no not one. Lahat tayo ay nagkasala. Pero ang magandang balita, ang sino man na lumalapit kay Kristo ay nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, kahit na nandyan po tayo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Dahil meron pong aasahan sa ating Panginoon. Pag tayo po ay mananatili sa Kanya, umpisahan na po natin mga kapatid, huwag na po natin sayangin. Huwag natin sayangin ang oras, ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Napakaiksi lamang po ng buhay sa mundo ito. Kaya mga kapatid, tunay po na ang sabi po niya diyan sa Kanyang salita, pag tayo po ay na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. The old has gone, the new has come. So yun na po yung magiging status po natin. Kasi alam po ninyo, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Pero meron tayong magagawa bukas. At ang buhay natin bukas, mga kapatid, ang ginagawa natin ngayon, it will affect our life tomorrow. Kaya ang ngayon, yan, gawin natin ang tama. Ang ngayon, gumawa tayo ng kabutihan. Ang ngayon, gumawa tayo ng mga bagay-bagay na nakakalugod sa Panginoon. Para ang bukas na darating po sa atin ay mas maganda kaysa sa kahapon. So, may pag-asa sa Panginoon. Ganyan po ang ginagawa ni Lord. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dyan. Dahil ang nananatili kay Kristo,
ni kailanman ay hindi po niya pinababayaan, binibigyan po niya ng pagkakataon. Kaya mahalaga po, magpatuloy po tayo, manatili po tayo sa Kanya. Okay? Kinakailangan na tayo na ay mamatay sa ating old nature. Mabago na po ang dapat mabago. So, umpisahan na po natin. Kung may mga dapat baguhin, ayusin sa buhay, gawin na po natin. Upang sa ganun po, nandyan ang napakagandang umaga na naghihintay sa bawat isa po sa atin. Okay, number 3 po, in order to remain in Christ, kinakailangan po is that magiging spiritually alive tayo. Spiritually alive. Kung noon, yung buhay natin, nakafocus lamang po tayo sa ating physical life. Some of us, kundi halos lahat siguro tayo, noong walang Kristo sa buhay, nakafocus lamang po tayo sa physical life, kung paano yayaman, magkakaroon ng pera, magiging masagana ang buhay. Pero hindi lang pala doon ang buhay, kundi may tinatawag pala na spiritual life. Kaya dapat balanse lamang po yung ginagawa natin. Kung iniaayos natin ang ating natural or physical life, ganun din po ang gawin natin sa ating spiritual life. Dahil ang spiritual life po ay napakahalaga. Kaya this time, alam ko po na naumpisa na po ng bawat isa sa atin. Gusto po natin na yung spiritual life po natin ay manatili. Dahil napakahalaga po ito. At ito rin po ay kailangan upang sa ganun po, ikaw at ako ay mananatili kay Kristo. So sabi po doon sa Galatians 2 verse 20. Okay. Galatians 2 verse 20 as our supporting verse, sabi po sa kanyang salita, okay, I have been crucified with Christ. Yeah. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. O, tingnan po ninyo, si Jesus na po yung nakatira, nananatili sa atin. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ito po yung salita ng Panginoon, mga kapatid, na ang buhay po ng bawat isa sa atin, sabi diyan, the life I now live in the body, I live by faith. No? Namumuhay na ako na mayroong pananalig, pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya yung pananalig, pananampalataya po natin, mga kapatid, napakahalaga. Dahil ang nananalig, nananampalataya kay Jesus, ni kailanman ay hindi po pababayaan ng Panginoon. So yung faith po natin, yung pananalig po natin, dapat po yan lumalago. We need to have an ascending faith. Isang pananampalatayang lumalago. Dahil alam po ninyo, pag yung faith po natin ay lumalago at yung faith po natin ay nakakalugod sa Panginoon, malulugod ang Diyos. Meron at merong gagawin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, hayaan po natin na si Kristo ang kumilos sa buhay natin. Hayaan natin na siya ang maging driver ng buhay natin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil ni kailanman, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon kung ikaw at ako ay patuloy na nananatili kay Kristo. So another po, in order to remain in Christ, is that we must have understanding of the Word of God. Ulitin ko po. We must have understanding of the Word of God. Kinakailangan po na nauunawaan natin, naiintindihan natin ang salita ng Panginoon. Okay? Understanding the Word of God.
and we can understand the Word of God because we have the Spirit of God. Mauunawaan po ng isang tao ang salita ng Diyos kung nandun na po na nabuksan ang kanyang espiritual na pangunawa. At mayroong espiritu ng Diyos na nananahan sa kanyang buhay. Kapatid, mauunawaan mo ngayon ang salita ng Panginoon. Some of us, and hope na sana lahat po tayo, we totally understand the Word of God. Na tunay po na naiintindihan natin ang salita ng Panginoon. Na hindi lamang po napapakinggan sa tenga, lumalabas sa kabila. Kundi ang nangyayari po, ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, ito po ay nailalagak sa ating puso. Dahil sabi rin sa kanyang salita, kung itatago po ang iyong salita sa aking puso, hindi ako magkakasala sa iyo, Panginoon. Kaya po, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan mo unawaan natin. Sabi in Matthew chapter 4, verse 4. In Matthew chapter 4, verse 4, sabi po in Tagalog version, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat, sa mga salita na namumutawi sa labi ng Panginoon. Kaya nga sabi diyan, tunay mga kapatid, katulad kanina, maaaring nakapag-breakfast na po ang bawat isa sa atin. So pinakain natin yung ating katawan. No? The food of our body, yung pagkain kanina, yung breakfast. Pero ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya, this time, ang pinapakain po natin ay ang ating kaluluwa, ang espiritu. Yun yung binubusog natin. Kaya mahalaga po na ang bawat isa sa atin ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Dahil makapangyarihan po ang salita ng Diyos. At ni kailanman, hindi po pumapaltos ang kanyang salita. Tunay, ito po ay nangyayari. Kaya kung tayo po ay maniniwala, susunod sa kanyang salita, may gagawin ang Panginoon. Another supporting verse, Hebrews 4:12. Sabi po in Hebrews chapter 4 verse 12, okay, sabi diyan sa kanyang salita. Okay. For the word of God is alive and active. Ayan. Buhay ang salita ng Diyos. Sharper than any double-edged sword. Matalas po siya. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya yung salita ng Panginoon, sa atin pong pakikinig sa salita ng Panginoon, nangungusap po ito sa atin. Minsan, talagang sinasabi niya na may mga ginagawa tayo hindi tama. Kasi nga po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya salamat sa kanyang salita. Because of the Word of God na napapakinggan po natin, ito po ay may ginagawa sa buhay ng bawat isa. Binabago po niya ang dapat baguhin sa ating buhay. Kaya makapangyarihan mga kapatid. Kaya ang salita ng Panginoon ay kinakailangang maunawaan po natin sa ating buhay. Okay? At ang panglima po natin, no, kung paano po mananatili kay Kristo, the last one, faith with action. Pag sinasabi natin tayo ay nananampalataya, kinakailangan na may gawa. James 2, verse 17. Sabi po sa James 2, verse 17, okay, yan. Sabi niya, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya mga kapatid, pag sinasabi mo na meron kang pananalig, pananampalataya kay Kristo, ipakita mo ngayon sa pamamagitan ng iyong gawa. Dahil napakarami po sa ating mga Pilipino. Actually, we Filipinos ay tinatawag na Kristiyano lamang po sa muso, pero hindi sa puso. Pero naniniwala po ako
na kung ikaw at ako ay mananatili kay Kristo, hindi na po tayo magiging Kristiyano lamang sa muso, kundi tunay na tayo po ay magiging Kristiyano sa puso. Kasi yun po yung hinahanap ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, dapat maging Kristiyano ka sa puso, hindi sa muso. O sige, sabihin natin sa ating katabi. No? O kapatid, dapat maging Kristiyano ka sa puso, hindi sa muso. No? Kasi sinasabi natin, naniniwala ako kay Jesus. Pero wala naman sa gawa. Kaya mahalaga mga kapatid, na kung tunay po na meron tayong pananalig, pananampalataya kay Kristo, ipakita po natin sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Put it in action. Isagawa po natin. Nakikita po na may bunga sa buhay natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya mga kapatid, no, manatili po tayo sa ating Panginoong Hesus. Wala po sanang iwanan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, ano man ang problema sa mundong ito, walang iwanan. Patuloy na ikaw at ako ay kakapit kay Kristo. Dahil meron at merong gagawin si Jesus sa buhay mo at sa buhay mo. At ang atin pong last na verse as our conclusion po sa umagang ito, 1 Corinthians 15:58. So, this is our last verse this morning. Sabi po niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Yan. Magpakatatag po ang bawat isa sa atin. Alam ko po na ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Dahil ang problema, kakamban na po ng buhay ng tao ang problema niya. Pero sabi niyan, magpakatatag. So ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nararanasan mo, kapatid, stand firm. Let nothing move you. Let nothing move you. Kundi ang gawin natin, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tunay po na ang maglingkod sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Meron at merong gagawin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, manatili po tayo kay Kristo. Hayaan po natin na ang buhay po natin ay hawakan ng Panginoon, no? Siyang mag-control ng buhay natin dahil naniniwala po tayo na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So manalig at magtiwala lamang po sa ating Panginoong Hesus na siya po ang nagmamay-ari ng lahat-lahat, lumalang ng lahat-lahat. Tunay na makapangyarihan ang Diyos na ating pinag-iingat. So diyan po nagtatapos ang ating mensahe sa umaga nito. Samahan po niyo ako sa maiksing panalangin. Tunay, Panginoon, dakila ka at makapangyarihan na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay patuloy na manatili sa iyo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang testing, ano man ang trials, Lord, nandun, O God, na alay namin ang buhay namin para sa iyo. Dahil tunay po, wala po kaming magagawa kung wala ka na nagahari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.